Jed, sino-sinong matataas na opisyal ng gobyerno na ba ang nairekomendang makasuhan dahil sa issue sa flood control? Ilan sa mataas na opisyal ng pamahalaan na kasama o nairekomenda ng makasuhan ay sina former House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, maging si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Kasama rin sa mga nairekomenda na sa Office of the Ombudsman ay sina former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at iba pang DPWH officials at mga contractor. Aabot na sa halos 100 ang individual na nairekomendang makasuhan dahil sa posibleng pagkakasangkot ng mga ito sa kontrobersyal na flood control projects ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, manifestasyon ito ng ginagawa nilang investigasyon sa nangyaring mga anomalya sa nasabing mga proyekto. Sa tulong din aniya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at iba pang ahensya ng pamahalaan ay umuusad na ang pagpapanagot sa mga sangkot sa issue. Hindi siya madaling gawin. May proseso yan lahat. Hindi yan overnight. Pero sa tingin ko, dito sa makikita natin ngayon, sa loob ng 3 kalahating buwan na nandito ako, tingin ko, meron na tayong mga nagawa, pero umpisa pa lang ito. Bukod dito, mayroon na rin aniyang 23 individual na mayroon ng kaso sa korte. 9 na rin ang naaresto at may 7 pang hinahanap ng mga otoridad. Hindi pa kasama sa mga nasabing bilang ang 70 DPWH official na nasibak sa pwesto at mga nasuspinde at may kasalukuyang administrative cases. Ayon kay Secretary Dizon, maaari pa itong madagdagan lalo na at may mga inihahanda pa silang i-file sa Office of the Ombudsman sa susunod na buwan o sa susunod na taon, kaugnay pa rin dito sa umano'y anomalya sa flood control projects at nabanggit kanina ni Secretary Dizon, yung susunod nilang i-file ay particular na dito sa nangyaring malawakang pagbaha sa rehiyon ng Cebu. Ayan muna update, balik sa Yala. Maraming salamat, Jed Naresina.